Hello mga kapatid, magandang gabi ho sa bawat isa. Just want to thank God for the opportunity ho na tayo mag-meet tonight. Uh, Maraming salamat po kasi sa inyong dasal kami ho ay nakauwi na ho kanina. Mga, mga isang linggo rin ho ang hospitalization ni Mrs. O salamat sa Panginoon sapagkat nakauwi na po kanina. Salamat po sa inyong mga dasal mga kapatid. Tayo po ay mag-start. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito sa opportunity. Pray namin as we study yung gospel. Just pray for understanding. Panalangin namin na ma-enjoy namin to kasi yan sa konting moment. Mahalaga po yung salita ng Diyos ay ever present to sa aming isipan. Malaki pong tulong nito sa amin. Bilang mga Katoliko na naglalakbay na mayroong pag-asa, kayo po ay nasa Pilgrims of Hope, and we would like to thank you sa pribilehyo po. Salamat sa mga nakalipas na oras, sa inyong guidance sa amin. Salamat po dahil mabuti kayong Diyos. Salamat naman sa opportunity na kayo ay bibigay sa amin ng encouragement, magpatuloy sa gawain. Papasalamat po kami dahil napakabuti niyo sa amin. Samahan niyo po kami. Pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Diretso na tayo for the gospel for tonight. Matthew 25:31 to 46. Jesus said to his disciples, "Now when the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right hand and the goats on his left. And then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. A stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me.' And then the righteous will answer him and say, 'Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you?' And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.' Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. A stranger, and you gave me no welcome. Naked, and you gave me no clothing. Ill, in prison, and you did not care for me.' Then they will answer and say, 'Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or ill, or in prison, or not minister to your needs?' He will answer them, 'Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.' And this will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life." Mga kapatid, meron ditong sort of comparison dito sa kwento na ito. Maganda po ito kung mabigyan natin ng pansin. Again, kausap dito ni Jesus ang mga disciples. Yung sinasabi rito Son of Man, ito'y tumutukoy kay Jesus. Binabanggit dito yung glory, angels, may binabanggit na glorious throne, may binabanggit na nations, tapos may binabanggit na shepherd, king, may binabanggit na sheep and goats, right? Left and right, may binabanggit. Binabanggit dito yung
kingdom. Mga kapatid, ito po ay mga paglalarawan na mahalaga po na makita natin. Now, ako po ay naniniwala na ito ay mangyayari. Ito po ay magaganap. Now, hindi natin sinasabi na ito'y tumutukoy sa mga Katoliko versus Protestante o Evangelical. Hindi o. Ang alam natin, ang Son of Man ay paparito. Kasama yung kanyang mga angels, mga kapatid. Na ito si Jesus ay meron siyang trono. Pag sinasabi mong trono di ba? It speaks of the kingdom of God. Actually, makikita mo lang ng visible ang Son of Man. Siya po yung nagpakilala sa atin Diba? Sabi niya, pag nakita niyo ako, nakita niyo yung God the Father. Yung God the Father, Spirit Ganon din yung Holy Spirit. Yung makikita mo lang visible na pupunta rito sa mundo ay ang Panginoong Jesucristo. Yung kanyang itsura, yung kanyang, yung kanyang height. Diba makikita ho natin later on ang ating Panginoon. May binabanggit po rito na dalawa po yung kanyang rito, identity. Siya po ay shepherd at siya po yung king. Itong shepherd na to, yung kanyang kalinga sa atin. Ang siya po yung mga ito'y tumutukoy sa mga tao sa lahat ng bahagi ng kontinente na may tamang kaugnayan sa Panginoon Diyos at nasa tamang simbahan. Mga kapatid, at itong mga goats na ito ito'y marahil tumutukoy doon sa mga walang klarong relasyon kay Kristo at nasa labas ng simbahang Katoliko. Mga kapatid. At ang gagawa ng paghihiwalay ay mismo ang Panginoong Jesucristo. Bilang shepherd ay ihiwalay niya ang sheep mula doon sa goats. At ito bilang hari, alam naman natin kapag hari, meron siyang kingdom at meron siyang subjects. Tayo yung subjects, yung pinangungunahan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron siyang karapatan bilang hari sa kanyang nasasakupan. Mga kapatid, sasabihin niya, kayo na pinagpala ng aking ama at meron kayong mamanahing kingdom. Yan po yung binabanggit. Now, very interesting dito yung binabanggit ng Panginoong Yesus. Na sino po yung makakabilang doon sa kaharian? Sabi dito, for I was hungry. I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. A stranger, you welcomed me. And naked and you clothed me. May sakit ako, inalagaan niyo ako, nabilanggo ako, binisita niyo ako. Mga kapatid, itong hungry, thirsty, stranger, naked, ill, in prison. Mga kapatid, ito po'y kumakatawan doon sa mga tao na walang capacity sa lupa. Sa mga may hirap, mapapansin nyo, ang Panginoon is pro-poor. Hindi ho siya kailanman naging pro-rich si Jesus. Mga kapatid, sino ba itong madalas na nagugutom, nauuhaw? Sino ba itong mga estranghero, itong mga hubad, itong madalas nagkakasakit, itong mga nabibilanggo? Mga kapatid, sino po ba ito madalas? Hindi ba yung mga may hirap? Yung mga hindi nakapag-aral, ito yung mga hindi masyadong pinalad na makapag-aral, mga kapatid. Mga sinusuka ng lipunan. Sabihin ng righteous, Lord, kailan namin kayo nakitang nagutom? Kailan? Marami silang tanong, kailan kayo naging hubad? Kailan kayo nagkasakit? Sabi ng Panginoon dito for one of these least brothers of mine. Mga kapatid, itong least brothers of mine, ito yung mga taong wala masyadong magawa sa buhay ito na hindi may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Mga kapatid,
Itong least brothers of mine. Ano po yung sinasabi rito? Halos, ang binabanggit dito, mga righteous. Sino ba ito mga righteous na ito? Dalawang klaseng righteous. May mga tunay na righteous na may tamang kaugnayan kay Kristo. May tamang sakramento, nasa tamang simbahan. May mga righteous naman na feeling righteous lang. Pasimba-simba, pamisa-misa probably. Parang go with the flow. Katoliko sa bibig pero hindi nakikita sa buhay. Delikado, mga kapatid. Sasabihin ng Panginoon, Diyos, lumayo kayo sa akin. Kayo mga gumagawa ng hindi maganda. Merong eternal fire na nakahanda to sa kanya, sa mga devil, sa kanya mga anghel. Ano sabi ng Lord? Wala naman kayong ginawa. I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. Wala po silang ginawa. A stranger and you gave me no welcome. Wala akong masuot. Hindi niyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako, nabilanggo. Hindi niyo ako inalagaan. Sasabihin ito ng mga tao Lord, kailan namin kayo nakita? When did we see you hungry or thirsty, a stranger or naked or ill in prison? And not minister to your needs. Ang sabi ng Panginoon what you did not do for one of this least one, you did not do for me. Mga kapatid, inulit-uli At yung least ones dito. Ano po ang sabi na Santo Papa sa kanyang homily noong November 22? Paano pa niya ito pinapaliwanag? Sabi na Santo Papa sa kanyang homily na nabanggit natin kanina na in-identify ni Jesus ang kanyang sarili bilang King Shepherd. Binabanggit din dito yung with the lost sheep. Etong double identity na ito, yung pagiging King ni Jesus at the same time Shepherd. Mga kapatid, sa dulo, sino ba magdedetermine sa atin kung sino ang nasa tama? Kung sino ang nasa kanan sa nasa kaliwa? Hindi ho tayo Ang magdedetermine talaga niya si Jesus. That's why yung judgment, pagandaan po natin yun kasi baka mamali tayo Pwede tayong mag-assume sa lupa, okay tayo. Pero pag atubangay sa Ginoo, pagharap po na ang Panginoon, baka doon tayo magkakaroon ng problema kasi baka nag-assume lang tayo sa lupa, sa Pilipinas na okay tayo. Pero pag humarap na tayo sa Panginoon Diyos nakakatakot yan, Iba pala yung hatol ng Diyos sa atin. Opo. Mga kapatid, may binabanggit na judgment dito. Ang sabi ni Santo Papa sa kanyang commentary na itong hatol na ito ay ang basihan po nito ay yung konkretong pagmamahal. Okay? Hindi ba si Jesus nung nasa lupa nabuhay na simple? Mahirap di ba? Nakita ba natin na alawan sa buhay ang buhay ni Jesus? Hindi sakto lang Diba? Sakto lang. Karpentero nga yung tatay And most probably si Jesus, mahusay na karpentero kasi kung ano yung trade ng magulang noong unang panahon, yun din ang kadalasan nagiging trabaho ng anak. Napakasimpleng taga Nazaret ang pamilya. Kung makita natin dito, ang hatol ni Kristo later on ay nakabatay sa pagmamahal. Mga kapatid, pagmamahal. Na we will be judged on love. Hindi lang yon. Pangalawa, we will be judged on works. Pangatlo, we will be judged on our compassion. Etong tatlo na ito, yung pagmamahal, etong works and compassion. Mga kapatid, kailan natin,
kanino natin to dapat ibigay? Doon sa mga kapatiran natin sa loob ng parokya na walang capacity na gumanti sa atin. Opo. So mapapansin nyo na hindi naman ho anti-rich ang Panginoong Jesucristo, pero as you read the Gospels, ang laging parang focus ng Lord yung mga may hirap Di ba? Mga kapatid. Kaya sa tingin ko, bilang Katoliko, ito yung nakita kong dapat pukusan ng mga simbahan, parokya. Ang tendency kasi sa simbahan, asikasuhin natin yung mga tao na pwedeng gumanti sa atin ng kabutihan di ba? Matindi yung temptation sa lahat ng parokya sa Pilipinas na i-prioritize yung mayayaman, yung mga matinding mag-donate sa simbahan. 'Di ba? May tendency ganun Naunahin sila kasi malaking pakinabang sa parokya. Pero mga kapatid, yung mga walang maibigay na mga kapatiran sa loob ng parokya, kilala ba natin sila? Sana magandang magandang reflection to sa atin, mga kapatid. Kamusta trato natin sa mga kapatid? Yung mga walang-wala sa parokya. Opo. Kilala ba natin yung pamilya na walang-wala? Maganda po ito, mag-reflect tayo at yung binabanggit dito na pagtulong, di ba? Binabanggit ng Lord yung mga nabilanggo. Magandang ministeryo po yan, wag natin yang wag natin yang baliwalain. Yung mga mahirap na tao doon sa community na bigyan natin sila ng puwang sa ating buhay. Opo, yung mga hindi makaganti sa atin. Doon naman tayo kilalang Katoliko, di ba? Pagdating sa mga kabutihan, nandun tayo sana yung consistency natin. Yun po yung maganda, ituloy lang natin. Alam ko hindi lahat ng mga kapatirang Katoliko may puso sa may hirap. Ilang piraso lang ho yan. Pero sana kayo ho na may mga puso sa may hirap, idiretso po natin. Opo. Para maramdaman nila na kasama pala sila sa pamilya. Na sila pala ay kapamilya, sila pala ay kapuso, na sila pala ay mga kaibigan, di ba? Barkada talaga. Opo. So ayon po rito sa homily ng ating Santo Papa, noong 2020 pa, ang hatol sa atin ng Diyos ay may kinalaman sa ating pagmamahal, sa ating mabuting gawa, at sa ating compassion. Love, works, and compassion. Napakaganda po nito, mga kapatid. Now, when was the last time na tayo po'y nakagawa ng mabuti sa ating kapatiran? Na hindi po tayo nag-expect ng maibalik niya. Medyo challenging yun, Gawa tayo ng mabuti sa ating kapwa na hindi na tayo nag-expect ng in return, ika nga. Mga kapatid, kilala po natin mga sarili natin. Ang mahalaga lang po, dire-diretso natin ito. Etong paggawa ng mabuti, yung ating pagmamahal. Kasi pag may pagmamahal, yan ang bottom line Pag may love, pwedeng gawin yung mga mahirap gawin. Di ba? Yung magmahal, yung pagpakita ng kalinga sa mga kapatiran. Kaya natin gawin yan, mga kapatid, sa biyaya ho ng Panginoon Diyos. I'd like to challenge you, my fellow Catholics. Let us continue sa Panginoon. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay na ito. Kami ho ay kakalabas lang ni Mrs. Kanina sa ospital, mga 1 linggo rin ho medyo
mixing emotions po namin nung kami nasa loob ng ospital. Kasi ano yan eh, first time yan na ano eh, hindi naman first time, siguro, first time sa private hospital. Alam niyo naman na very challenging kapag nasa private. Pero siyempre, sino ba naman ang gustong hindi maasikaso yung mahal sa buhay, di ba? Kumpara mo naman yung ospital sa public, kumpara mo sa private, medyo malayo. Pero in terms of service, di ba? Yung ambience, yung paligid, kung meron ka rin ng lamang budget, di ba? Parang ang gusto mo naman din doon sa mga ospital na medyo maayos, di ba? Wala naman tayo nakaranas ng ganyan sa isang banda na medyo nag-struggle po tayo sa mga ganyang mga sitwasyon. Pero salamat lang sa Panginoon dahil mabuti si Lord Opo, mabuti si Lord. At hindi tayo pinababayaan ng Panginoon Diyos. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Pangalawa, huwag tayo mawala ng pag-asa. Pilgrims of Hope tayo, yan ang tema natin this year, di ba? Tayo ay naglalakbay po pare-parehas. Iba-iba nga lang po yung journey natin. Yung iba sa inyo, matagal ng Katoliko. Yung iba sa inyo, bumabalik na uli sa simbahan. Yung iba sa inyo ay, katulad ko, nagpapasimula pa lang, di ba? Iba-iba yung journey, pero maganda na ito. Diretso lang tayo. Iba-iba yung pinagdadaanan sa buhay, pero mahalaga, dire-diretso lang. Mabagal, katulad nung case namin, mabagal kami. Pero gusto namin tsakin kasi, na hindi ko lang ginagawa yung isang bagay na ginagawa ng Katoliko kasi nakaugalian. Hindi po ako ganun. Ako po, aralin ko po yan. Pag kumbinsido akong dapat gawin ko yan, gagawin ko po yan. Basta wala nakatingin sa akin. Kaya medyo maingat lang ako sa ganyan. Kaya inaaral, nagtatanong. Pag nakumbinsi ka sa isang bagay na totoo, dapat. Personal kasi yan yung paglago natin sa Panginoon. Pangalawa, communal. Pag sinabing communal, sama-sama tayo kasi pamilya, di ba? Pero magsisimula yun talaga sa personal desire natin na mag-grow sa Panginoon Diyos. Yun na po yung binabanggit natin dito. Mga kapatid, pag-pray natin patuloy si Mrs. sa kanyang sitwasyon. Hindi pa ho siya okay. Pag-pray po natin yung adjustment sa pagkain. Maraming binilin yung doktor in-encourage po siya na mag-chemo ulit, no? Babalik po kami sa kanyang doktor next week. Doon na po kami sa public. At least naranasan lang po ni Mrs. na nasa private po. Pag nagpa-chemo, balik po kami doon sa public po. Yung katulad nung 2 years ago na siya po ay na sumailalim sa chemo. Uwian lang naman po yun Pagdasal natin na kayanin ang kanyang katawan, yung kanyang second round na chemo. Hindi ko alam kung ilang sessions po yun So pag-pray lang po natin kung ano ang kalooban ng Lord. Actually, we are praying for miracle, mga kapatid. Pero kung yun ang kalooban ng Diyos, dumaan siya sa ganun sistema, papakimo siya. At yun ang gagawin ng Lord para sagutin ni Lord yung request natin. Why not? Balanse naman tayo, hindi lang tayo basta nagdadasal. Kung kailangan dalhin sa ospital, may paraan ng Lord Kung dahan-dahan, taas sa dulo, di natin alam Ang mahalaga lang nito, sinasamahan nyo kami sa journey po namin. At dun ho masayang-masaya po kami ron dahil nandiyan kayo, nakaantabay lang po sa mga nangyayari. Alright. Mga kapatid, pag-pray nyo ako kasi medyo puyat po tayo na 1 linggo. Kulang tayo sa tulog kasi every 1 oras po nagigising tayo. Asikaso sa
mga pupunta sa laboratory. Nakita ko yung medyo nang hina ako sa isang linggo eh. Ako yung nagbabantay kay Mrs. Ako yung nag-aasikaso, papanik sa 4th floor, bababa ng ground floor, kukuha ng gamot ng alanganing oras, yung mga ganun po. Naranasan ko po yan. Medyo bumigay po yung katawan natin. Medyo masama pakiramdam natin. Hopefully, basta hindi nyo ako nakita bukas na maaga, the usual na oras natin, medyo matutuloy pa rin tayo, pero ibang oras na siguro. Pasensya na po kayo. Hopefully makarecover tayo itong week na to. Kaya yung boses ko iba eh. Ayan, medyo ipagdasalan po ninyo na makarecover tayo kaagad. Mga lang to, dire-diretsong 2 araw na pahinga lang ito, okay naman na tayo eh. Pero Lord willing nga makaka-recover kaagad tayo. Mga kapatid okay. Ko lang si Apple kasi kung di tayo sigurado bukas sa alas 6. So hindi natin makasama si Apple. Ganun po kasimple Pag hindi nyo ako nakita ng before 6, kasi 5:50 tayo, di ba? Papansin nyo, maaga. 5:50 yan eh. Pag hindi ako nakabangon ng ganong oras. Mga kapatid, alas 4, gising na ako eh. Pag may broadcast ako, alas 4, gising na po ako. Pag medyo sumablay tayo bukas ng oras, alam nyo na yun. Madidelay lang tayo. Pero Lord willing, matuloy. Sige po. Yun lang po yung ating update para kay Mrs. Nabanggit ko na. Next week, babalik kami dun sa regional hospital sa Locsin. Papakim uli si Mama. Hindi ko alam kung magbabago isip niya o dediretso. Basta update lang po ako sa inyo. Patuloy nyo lang pong ipagdasal. Yung mga anak namin, hindi sila pumasok kasi medyo naapektuhan sila sa sitwasyon. Opo. Kaya medyo nasa bahay na sila. Bago tayo manalangin, maraming salamat po kay Ma'am Vanessa. Masipag po namin tong coordinator ng sa catechetical training. Ma'am Vanessa, salamat po. Hindi po tayo nakapasok gawa nung nasa hospital po kami. I hope na nakita po ninyo yung pictures na nasend ko sa inyo sa Messenger. James Regalario Sabino, maraming salamat. Corazon Gagi, Salvacion Salvador, dyan sa Pulillo, Quezon, salamat po. Salamat for joining. Si Alven Bahan, salamat bro sa pag-share ng ating video. Kay Pastor Jerry Andigan, mga kaibigan natin ito. Pastor, salamat for joining. Benjuben Palermo, Gerolane o Gerolane. Hindi ko po alam kung tama banggit ko ng apelido, kapatid. Pasensya po kayo. Si Rod Nicolas bro, thank you sa pag-join. Si Esmeralda Alcaide Calixtro, yung aking asawa to ng aking kapatid. Salamat sa pag-join. Mario Bantugan, taga-Baybay Leyte po siya. Bro, Bantugan, thank you po. Katolikong Gugma, yun? W2, okay. Katolikong Gugma, salamat po. Si Bobby Bob, thank you Louie. Si Ate Fe Noki Evangelista. Ito'y kapatid ng aking namayapang unang may bahay. Yan. Ate Fe, salamat po sa pagdadasal sa amin. Si Ate Angel Amoma dyan sa Japan, salamat ate sa sa pagdadasal po. Salamat. Pipito Barbon, bro, thank you. Sa God bless sa buong pamilya. AJ Navales Nicomedes, maraming salamat. Sabi ni AJ, hello bro, dati din akong protestant at ngayon ay isa naganap na katoliko. Okay. AJ, salamat Mariby Cabato Largo. Ate, salamat po. Salamat. Okay, baka hindi ko nabanggit yung iba. Pasensya na po kayo mga kapatid. Bawi tayo bukas.
Sige po tayo manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming munting lesson. Actually, umaga po ito kaya lang gabi na nakahabol pa rin po yung gospel for tonight. Tulungan niyo kami, Lord, na maging maganda trato namin sa mga mahirap. Katulad ni Jesus. Ang hatol ng Lord sa amin later on ay nakabase sa aming pagmamahal, sa good works, at doon sa aming compassion. Tulungan niyo kami maging isang mabuting Katoliko na may takot talaga sa Panginoon. Sa amin habang sama-sama po kaming naglalakbay bilang mga Katoliko sa taon na ito, bit-bit namin ang pag-asa. Lord, praying kami kay Pope Francis sa kanyang recovery. Samahan niyo po siya. Salamat sa inyong patuloy na ginagawa sa kanya na maka-recover po si Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Pray po kami sa aming pagtulog mamaya. Ma-enjoy namin ang pamahinga. Lord willing, bukas magigising po kami lahat. At panibagong pag-asa, panibagong pagtingin sa panibagong opportunity na kayo po nabibigyan ng parangal. Lord, nais ko pag-pray ang mga kasama ko sa broadcast tonight. Iba-iba ang kanilang mga kahilingan sa puso. Patubayan niyo po sila. Kami nagdadasal ng kapayapaan ng isipan at kapayapaan from within. Marami kaming challenges in life, pero gusto naming magpatuloy sa laban. Ang aming pagkapanalo sa laban ay nakabase sa biyaya ng Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami, Lord. Struggle kami sa iba't ibang bagay, pero gusto namin magtagumpay hanggang sa dulo, sa gitna hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa mga kapatiran nasa ibang bansa at nandito rin sa bansang Pilipinas na walang sawang nakikinig na yung salita, kakaroon ng personal reflection. Nagpapasalamat sa Diyos. Tulungan niyo kami na magtagumpay kami bilang mga manlalakbay sa mundo na ito. Na si Kristo ang bida at ang kanyang salita. Mama Mary, we just pray for your guidance. Samahan niyo po kami. Alam po namin na itong panalangin na ito ay makakaabot ito sa trono ng Ama. Maraming salamat po sa inyong pananalangin at sa mga santong nasa langit na umaantabay po sa amin. Maraming salamat sa inyong kalinga. Just want to thank you, Father, for your goodness sa buhay po namin. Pagpalain niyo po lahat ng mga bishops at kaparian sa buong Pilipinas. Patuloy nilang magampanan ang kanilang tungkulin ng may kagalakan sa kanilang mga puso. At sa aming celebration po, na ito pong Lenten season, ito po 40 araw po ito na merong fasting and abstinence. Tulungan niyo po kami na magampanan po namin ito. Maraming salamat po sa itong pagpasok ng Lenten season. Maganda pong preparation ito sa aming mga puso. Tulungan niyo kami. Lord, salamat sa gabing ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay. Ang aming pagtulog ay nasa inyong kamay. Ang paggising ho namin, lalo na, nasa sa inyong kalooban ho ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Kita-kits tayo bukas. I'm not sure kung magigising tayo ng ganung kaaga bukas sapagkat medyo masama yung pakiramdam natin. Mukhang tatrangkasuhin po tayo. Pagdasal po natin. So, pag makita nyo ko ng maaga bukas, edi okay. Pero pag medyo late, bingi po ako ng paumanhin. Hopefully makaka-recover kaagad tayo. Sa kanan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.